Ayun no, amazing morning. Morning na morning, Amazing amazing morning. Amazing Ayan. Morning. Yes, amazing morning naman tayo diyan para para mas ma-inspire tayo no mag-share. Ayan, meron na Amazing tayong morning 11. po. Amazing Yes, morning. amazing morning mentors, amazing morning. So ayun no. Ayan, naging ano na tayo, 11,000. So stop ko muna to no. Stop ko muna para makita ko yung mga participants. So, before I will start, thank you Mentor Ann for that prayer. So, before I will start siguro, mag-sharing lang tayo ng kaunti siguro no meron lang akong mga ilang mentors na tatawagin na mag-share why they are grateful. Parang nag-stop yung camera ko dito. Okay naman, Mentor. Okay po ba yung ano? Okay po ba yung boses? Yes po. Okay yung Super sound. ganda. So, ayun. So, ayun. Amazing ganda. Thank you, Ate Feli. Merry Christmas po. Papasko po. Merry Christmas pa din. Maganda Papasko oh. pala. Gumanda So, ayun. So, mentors, siguro ano tayo, no? Accounting sharing, why you love I Am Worldwide. So, let's start. Mentor Philbert. So, mentor, why you love I Am Worldwide po? Amazing morning. Ayun. Yes, amazing morning, mentor. I am worldwide. Amazing morning. We love I am worldwide. Because of syempre our products, syempre ito yung products natin. At the same time, marami ang natutulungan po ng I am worldwide. Yun lang po, very short lang po. Ayan. Thank you. Yes, thank you for that, Mentor Philbert. Si Mentor Wena Acosta. Mentor Wena, pwede ka po ba mag-share why you love I Am Worldwide? Thank you po at nakita ko yung inyong ang tawag nito yung link. Kakabangon ko lang. Medyo na-delayed ako. So yun po, thank you po naki-join ako dito sa inyong welcome po, Mentor. Syempre of course, tayo naman is yung opportunity is na andoon napakaganda at ang nagustuhan ko sa I Am Worldwide is yung product at the same time yung marketing plan, pero doon ako po nagpo-focus sa product kasi ang mission ko po is marami pa akong matulungan lalo na sa health nating mga kababayan bilang OFW at ma-reach out din po natin yung ating mga family, lalong-lalo higit na yung sa health nila para makatulong tayo. Yun lang po, marami pong salamat. Yes, praise the Lord. Sobrang ganda, no? So, Mentor Ruth, ano po yung nagustuhan natin sa I Am Worldwide? Sandali. Sandali lang. Hindi ako nakaano. Hello. Yun. I'm here. Amazing morning. Resting. Amazing Good morning po. Amazing morning. Nagustuhan ko sa I Am Worldwide. Because it's really like a family. I like, even though we didn't really see each other, just in Zoom, but then I really feel connected to you guys all over the world. And also, of course, the product that is really helping us, especially this pandemic time, that we stay healthy and strong, and malayo tayo sa mga sakit na tulungan niya tayo. I hope that it will also help other people kasi marami na rin interested sa ating products. So, yan lang. At saka marami pang iba kasi marami din siyang financially, marami siyang opportunity na maibigay din sa atin. Okay. Yes, ang ganda, no? Thank you for that, Mentor Ruth. Mentors, anong oras ba ngayon? So, si Mentor Feli. Last na lang po, no, si Mentor Feli. So, Mentor Feli, ano po yung nagustuhan natin? Why you love I Am Worldwide? So, yun. Pampalis ng kaba, mentors. Kasi nagustuhan ko yung I Am Worldwide dahil sa product. Number one is the product at saka
mga mabait ang mga member, yung mga mentor na sa mga upline na mga mentor ay mga mabait, parang magkapatid na rin, masaya. Doon ako na na number one is the product talaga. Nakakatulong sa lahat, sa pamilya, sa akin. Yun lang ang masasabi ko. Yes, sobrang ganda. Sa product talaga, no? Once we love the product, sobrang dali na kasi siya i-share eh. So, once na natulungan ka ng product, magpa-follow po yung opportunity about sa business. So, ayun, no? Yung kagandahan po kasi ng I Am Worldwide, sabi dito, pwede kasi tayong mag-produce ng wealth na hindi natin pagtatrabahuan lifetime. Agree ba tayo doon? Kasi imagine po natin, no, si Mentor Shirley May Sibulan, 3 years pa lang yung I Am Worldwide, pero yung kinikita niya po is grabe na, di ba? Yung tipong abnormal na kitaan. So, ayun po, no. Tapos alam natin na meron tayong business na tawag dito, kikita tayo ng malaki. Pero hindi tayo, kasi pag alam natin na yung traditional business, yes, kikita tayo ng malaki sa traditional business, pero meron kasi mga business na tipong hindi ka pwedeng umalis or hindi ka pwedeng magbakasyon ng matagal kasi kailangan mo i-supervise yung business na yan. Unlike kasi sa I Am Worldwide, pwede tayong magbakasyon. Imagine po yung mga top mentors before, no, na nagbakasyon sila sa Israel. So for 2 weeks and then pag uwi ng Pilipinas, meron silang 200,000 na income. Yun po yung kagandahan kasi wala tayong, kahit hindi mo binabantayan yung business mo, wala pong magnanakaw niyan. No? Tapos I love the idea na pwedeng magbakasyon but still we have income. Tapos sino ba sa atin dito yung gusto na parang forever na lang na magtrabaho? 'Di ba? So, meron ba dito type 1 kapag gusto po natin na forever tayong magtrabaho? Or type 2 kapag gusto po natin yung early retirement? So itong I Am Worldwide po, no, yung ginagawa natin is ito na po yung early retirement plan po natin. No? So I believe po na lahat tayo gustong mag-retire, 'di ba? As early as possible para mas ma-enjoy po natin together with our family. So share screen. My topic for today is inviting kasi ito po talaga yung pinaka start, 'di ba? Once na nakapag-prospecting na tayo, may mga prospect na tayo, pero minsan hindi po natin alam paano natin sila i-invite sa business, 'di ba? So, meron lang tayo dito mga reasons, 'di ba? Why network marketing is the business of 21st century. So, ito networking na talaga ang magiging business. Kumbaga, ito kasi yung business na pandemic proof. Imagine po natin kahit na pandemic, sobrang mas nagdoble, nagtriple po yung sales ng ating company. The same po sa ating team. Mas marami pong nag-join during the pandemic unlike po nung normal. So, ito na talaga yung pinakamagandang business. So, kahit tayo before, we are negative sa networking, 'di ba? Mas maraming tao po ang na-open ngayon sa opportunity. So, ang networking kasi, it will build your fortune. Kumbaga, magbi-build ito ng fortune natin, okay? Not someone else, okay? Pag nagtatrabaho kasi tayo, hindi po yung sarili natin yung pinapayaman natin diyan. Alam po natin 'yan, na ang papayamanin natin is yung mga boss natin. So like I said, yung I Am Worldwide, ito na yung magiging early retirement plan natin siya. So because I believe naman na lahat tayo gustong mag-retire as early as possible. Kasi dito po sa networking, ito po talaga yung business na merong residual income. Yung tipong darating yung time na hindi mo na siya kailangan trabahuin 100%, but you still earning more than 100%, di ba? So once na sineryoso po talaga ito, iba po ang ibibigay nitong ganitong business. So dito din, masusurround natin yung sarili natin with like-minded, fun, and ambitious people. So dito kasi makikita mo yung mga taong parehas mo mag-isip, di ba? Hindi yung puro chismis na lang, kundi nag-iisip kung paano mas mapaganda yung future natin. Tapos of course, we have fun dito at saka mga ambitious people. Kumbaga hindi tayo makukontento na na lang, yung tipong kung anong meron, yun na lang dapat, 'di ba? So, tapos meron tayo dito startup
costs are ridiculously cheap. So sobrang mura po talaga mag-start. Imagine po natin kapag traditional business po tayo, di ba? Siyempre alam natin kapag traditional business, kapag maliit ang puhunan mo, maliit din yung return of investment or maliit din yung income. And then, kapag malaki naman, of course, alam natin kapag malaki yung pinuhunan mo, tawag dito, malaki din yung balik. So like Jollibee, alam natin, million ang kailangan puhunan dyan. So dito, ito yung pinaka-isang amazing. Training and mentorship is for free. Imagine po natin dito, mentors, no? Meron po tayong mga kasama dito na mga business partners, di ba? Mga mentors na nagtitrain po sa atin na kahit piso, hindi po natin sila binabayaran. Okay? So mga training sa IAM Worldwide, yung mga mentoring po natin dito, sobrang libre. Yung tipong hindi po babawasan yung income mo kahit piso. 'Di ba? Unlike po sa ibang company, 'di ba? Katulad niyan pag nag-nursing po ako, kung meron ako mga training na kailangang i-undergo, 'di ba? Katulad yan, pag i-inject ng mga IV fluid, yan, yung mga tawag doon, basic life support, yan po, meron po yung bayad. Unlike po dito, libreng-libre na lang, kailangan mo na lang i-plug in yung sarili mo sa system. Kailangan mo na lang attendan. Kasi I believe sa US, mga networkers doon, nagbabayad po sila ng malaking halaga para lang po matutunan yung mga natututunan natin. Okay? So ayun po, no? So you can start your own business immediately. Once nag-join ka, pwede mo na kaagad siya gawin. At pwede din ma-return na kaagad yung in-invest mo. Okay? Within 1 week, okay? In few days. So yun po kaganda ng ating negosyo. Tapos minimal or no head cost. So ito po yung business na wala kang babayarang tao. Di ba? Na gawin yung business na yan. So wala tayong mga other cost. So yun po yung isang maganda. Tapos merong high income potential. Diba? Imagine po natin, kapag na-reach po natin yung Alpha Crown yung Alpha Crown, imagine po natin, meron tayong 3 million per week. Diba? Grabe. So yun po yung kagandahan. So no time schedule, yun po, no? Wala po tayong time in, time out. Of course, meron tayong law of leverage, yung meron kang mga kasama dito na tutulong sa'yo na magkakaroon ka ng leverage. Example na lang, yung mentor mo yung nag-present doon sa kakilala mo. 'Di ba? Siya nag-present doon sa kakilala mo, nung nag-pay in, income mo, hindi kay mentor. So yun po kaganda. Tapos, you will leave a legacy. Imagine po natin dito, mentors, hindi lang po yung sarili natin, yung gusto natin payamanin dito, kundi other people. 'Di ba? Yung tipong sa team mo, marami kang mapayaman. So yun po yung legacy, hindi po natin tawag dito, yun po yung legacy na iiwanan natin sa mundong ito. Tapos yung business po natin is hindi lang po siya pang local, instead pang international. At wala po tayong boss na magmamando sa atin kung ano yung gagawin natin. Okay? So, okay ba, mentors, ang network marketing? Yes. Okay po ba? Okay na okay. Diba? So, sobrang appreciated po, no, yung mga nagko-comment kasi ibig sabihin po, nakikinig tayo. Okay? Kasi mas mapapower po tayo pag nagko-comment. Ayan, mas matutuwa yung nagdi-train kapag maraming comments. Ayun, no. Next tayo. So, alam ba natin, mentors, na itong ginagawa natin, alam ba natin na everybody recruits? Okay? So, hindi lang po networking ang nagre-recruit, okay? Kasi pati po sa mga Olympics, mga athletes, ayan, no, nagre-recruit din po sila, 'di ba? Sa trabaho, kailangan po nila mag-recruit. So, kailangan nila mag-recruit ng tao na magtatrabaho sa kanila. Even po yung church, nagre-recruit po yan ng tao. So, kung tayo na nasa network marketing, wag niyo pong isipin na abnormal po yung ginagawa natin na recruiting. Kasi lahat po nagre-recruit talaga. 'Di ba? So kung may tindahan ka, magre-recruit ka ng magbabantay ng tindahan mo. So hindi po ito abnormal, okay? So normal po itong ginagawa natin. Okay? Pero dito lang po sa business, no, meron lang po tayong parang wala siyang picture. Ayun, nagluloko na siya pagdating sa pictures. So ayun. So lagi po nating tandaan, no, sa negosyo lang na ginagawa natin,
meron lang po tayong 3 kalaban. Okay? 3 kalaban sa success. I-share ko, no? So, number 1, lack of knowledge. So, minsan kasi, di ba, para sa mga bago or kahit hindi bago, minsan dito magkakaroon na po tayo ng parang 3 months na training, di ba, para mas magkaroon po tayo ng knowledge paano patakbuhin yung business natin. Kasi minsan siguro, kapag pagka-join mo, alam ko po yung feeling kung alam mo yon yung pagka-join mo, gusto mong gawin yung business pero hindi mo siya kayang, feeling mo hindi mo siya kayang gawin. 'Di ba? Kasi wala po tayong knowledge paano gawin yung business. Kaya napaka-importante po na magkakaroon tayo ng 3 months training sa business natin. So, ito naman is walang bayad yung training, 'di ba? Sobrang ganda. Ang gagawin lang po natin is attend lang tayo at ipa-plug in natin yung sarili natin sa system. Tapos number 2 po natin na kalaban sa success, okay, sa ginagawa natin is yung lack of courage. Okay? So, doon sa lack of courage, baka kasi alam natin yung gagawin pero nahihiya tayo na mag-offer. Nahihiya tayo na magtawag ng mga tao, 'di ba? Nahihiya tayo na mag-invite, nahihiya tayo na mag-close, 'di ba? So dito po kailangan natin palakasin yung loob natin. Okay? Dapat magkaroon tayo ng courage na i-offer kasi sobrang ganda, 'di ba? Yung sa health opportunity, baka malay nyo po kayo yung magiging blessing sa taong 'yan. Tapos number 3 na kalaban po natin is si Katam. Meron pa ako nito minsan, si Katam. Alam niyo yung si Katam, 'di ba? Yung tipong alam mo na yung tungkol sa business, alam mo na meron ka naman courage, malakas naman yung loob mo na gawin yung business. Pero tinatamaan po tayo or sinasapian tayo ni katamaran. Ayan po, no? Si Katam. Kaya dapat yan po, yes, alisin po natin si Katam kasi yan po talaga yung magpapabagal sa success po natin. So far po ba, meron po tayong natutunan? Comment naman, Juan, kung may natutunan tayo or type, I am learning. Bawal ang tamad. Diba? So, ayan. Tapos next tayo is show lifestyle and fix your profile. So dito mentors, kasi business po yung ginagawa natin, no? Once po na nag-i-invite na tayo ng mga tao, ang first po, lalong-lalo na pag hindi natin kakilala sa Facebook, or kahit yung kakilala mo na nakita mo sa Facebook, inad mo, ano po yung una nilang titignan? Di ba yung profile natin? Kaya napaka-importante na yung profile nyo po is ayusin natin. Huwag po yung ilagay nyo dyan, yung barley, yung Garcinia, yung products natin. Huwag na huwag po yung mga products. Okay? Kasi wala pong tao, kunyari, sa messenger, nagme-message ka, no? Sino ba yung kausap ko? Kunyari, yung alaga mong aso, yun yung ka-chat ko doon sa messenger. So, no po doon, okay? Dapat yung picture po natin yung ilagay natin. So, like sa kanila, nilalagay nila yung pangarap nila, yung achievements nila, di ba? Imagine po natin kapag in-add ka ni Mentor Pichi Kapili, tapos nakita mo, Ferrari Achiever. I-add mo ba or hindi? I-reject mo ba? O i-accept mo? Diba? So dapat po ganun po yung ilagay natin sa sa profile. Tapos dapat siya, no, professional look. Hindi po yung katulad ni Mentor Marlon Santos, 'di ba? So Mentor Shirley May Sibulan yung bahay niya. So kung ano yung mga achievements natin, pwede po natin 'yan ilagay diyan. So dapat ngayon pa lang mga mentors, ayusin na po natin yung profile kasi nga once nag-add tayo, profile po kaagad natin yung titignan nila. Kahit ako pag may nag-add sa akin, tinitignan ko kaagad yung profile. Okay? So, alam ba natin mga mentors na itong ginagawa natin is it's a numbers game. Okay? So, it's a numbers game kasi dito po pag marami po tayo, 'di ba? Mas pag marami tayong ini-invite dito, mas marami po tayong mahahanap na agila. Okay? So, timing is everything. Naniniwala na kasi ako na wala pong bad prospect. It's only a bad timing. Okay? So, minsan siguro, nung, alam mo yun, yung nag-in-invite mo yung taong yan, example na lang, in-invite mo yung taong yan na pakainin. Di ba? May dala kang masarap na ulam. Tapos in-invite mo yung taong yan, di ba? Kahit kasi gaano kasarap yung pagkain na ino-offer mo sa kanya, kapag busog yan, hindi niya titikman yung ino-offer mo. Okay? So, kaya pag
For example naman, kunyari, yung taong yan, ino-offeran mo ng business, pero kakatanggap niya lang sa trabaho. Of course, hindi pa ikaw yung focus niya. Diba? So, if you have 100 minutes, spend 1 minute to one person daw. Kunyari, meron tayong 100 minutes no, sa isang araw para sa ating business. Instead daw na i-spend natin yung 100 minutes sa isang tao lang, dapat daw, i-spend daw natin 1 minute sa isang tao. So, ayun no, mas maganda po talaga mag-train, mag-attend sa ganitong training kasi kahit ako po, natututo din ako sa tinuturo ko. So, ayun no, what is the average number of prospect that you attempted to call? Napaka-importante din pala ito na magkaroon tayo ng quota. Yung tipong may quota ka everyday na ilan tao dapat ang kakausapin mo. I think si Mentor Mylene sobrang galing dito kasi consistent talaga to nagsishare siya sa 2 tao everyday. So meron tayo, consistency kasi ang kailangan eh. Ito yung mga challenges pag sa mga S kasi sa mga S personality kasi minsan tamad-tamad. So ayun no. Dapat meron yung yung consistent. Okay? Tapos everyone is not a prospect. Yes, totoo po 'yan. Hindi po lahat prospect. 'Di ba? Tapos approach does matter. Kasi 'di ba, mentors, meron tayo yung mga iba't ibang mga approaches, yung kung natatandaan po natin sa movers manual, meron sa business, meron sa employee, meron sa products at saka third party approach. Okay? So kailangan po natin 'yan balikan. So depende po yung taong kakausapin mo kung ano yung pangangailangan niya. Dapat tugma po doon yung approach mo. So like dito kay Bill Britt, sabi niya nga I simply showed the plan to 1,200 people. Okay? 900 say, okay, imagine mo 900 said no and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did something at all. And out of those 85, only 35 were serious. Imagine po natin yun ha. Kaya numbers game po talaga kasi imagine mo 1,200 naging 35. And out of those 35, only 11 made me a millionaire. So, ganun po dapat numbers game kasi along the way, makikita po natin yung mga taong magiging agila po natin. So, continue invite lang, no? So, dito naman, your network is your net worth. So, kung malaki po yung network mo, mas malaki din yung net worth mo, yung income mo. Okay? So, you have to branch out. Okay? You have to branch out, meet with people outside of your comfort zone. Since po ngayon, is pandemic, hindi po tayo pwedeng makapag-meet ng mga tao sa labas, kailangan na lang po natin is mag-add ng mga tao sa Facebook. Yun po yung importante, di ba? So, ito talaga napaka-importante na lumabas tayo sa comfort zone natin. Kasi kung yung mga taong kakilala lang natin, kunyari, naubos na yung kakilala natin, di ba? So, tapos hindi sila nag-join. So, ngayon, kapag hindi ka po lalabas outside your comfort zone, kumbaga outside, di ba? Wala po tayong mai-invite dyan. So you have to be able to truly offer something of value and expect nothing in return. So once po na nag-offer po tayo ng business, okay, ang lagi po nating mindset is ano po ba ito sa kanya? Okay, ano ang maitutulong nito sa kanya? Kunyari sa products, 'di ba? Alam mo na may high blood siya. So naniniwala kapag in-offer mo yung business, matutulungan yung high blood niya. Okay? Pero pag natulungan po natin sila, do not expect in return. Okay? So just give, then sell. So yan po no, yan po talaga yung mga giver once na I think si Doc na-remember ko si Doc Rose, sobrang napaka-giver. So once they are selling something no, parang hindi makakatanggi yung tao kasi napaka-giver nila, 'di ba? So ayun po talaga, give, then sell. Not only sell. Okay? So, dapat we give something po value. So, ito naman is words you need to avoid. So, ito naman is hindi talaga siya, ibig sabihin na pag ginamit mo is 100% hindi siya, hindi mag-join yung tao. Pero ito kasi, pag sinabi mo kasi opportunity, business yan, di ba? Gastos yan. Yun yung mga isipin ng mga tao. So, pag join, ayan, may mga puhunan, may upline, downline.
At saka lalo yung seminar, pag-iisipin kasi ng tao, seminar parang sobrang haba. Okay? So ito daw po is mga words lang daw na i-avoid natin sa ating business. Next is how to use Clam to grow your network. So like what I said po, kapag ubos na yung kakilala natin sa Facebook, mag-a-add tayo ng ng mga bagong friends online. So of course, 'di ba? Like what I said kanina, dapat mag-give ka din. So kailangan mo mag-give, okay? Paano sila magko-comment sa Facebook natin kung tayo mismo tamad mag-comment din sa kanila? 'Di ba? Paano sila magla-like sa post po natin kung tayo mismo hindi din makapag-like sa mga post nila? 'Di ba? So add them as a friend, okay? And then message them. So meron po tayo dito ipapakita later on kapag na-add na po natin sila kung paano po natin sila i-message, okay? So dito, remember po, use Clam to grow our network. So mag-comment po tayo na mag-comment. Kunyari, meron sila mga achievements, okay? Mag-comment po tayo dyan. Kunyari, birthday din. Mag-comment tayo dyan, mag-like, di ba? So use comment, like, add them as a friend, and then message. Next is know, like, and trust. So ito, first, get known, okay? Create content. So ito po no, yung pag-create po ng content, example po nito is mag-create ka ng and then this one is make connections. Kunyari mag-create ka ng something post, 'di ba? Na makakapag-connect yung mga tao sa iyo, 'di ba? Ganon. Kasi example lang no nung yung may post ako doon, yung tinuturo sa atin ni Mentor Ann na mag-create ka ng isang post na wala kang babanggitin na products, 'di ba? Wala kang babanggitin diyan na business opportunity like the I Am Worldwide, hindi po natin 'yan babanggitin. Tapos para mag-create tayo ng connection. Example lang no yung sa post ko na parang nung first time ko dito sa Sweden is sobrang stressful, 'di ba? So maraming nakaka-relate kasi marami pong naging parents na yun din po yung pinagdaanan. So ganun po no, create tayo ng something na makakapag-connect ang mga tao at mag-create tayo ng something na makikilala yung pangalan natin, 'di ba? Na pag tipong nag-post ka, marami yung magko-comments. Next is be like, okay? Kailangan po natin mag-like, ma-like, 'di ba, ng mga tao. Kasi kaya nga po hindi pwede na ginagawa natin yung business, ang ipo-post po natin sa Facebook natin is mga yung may mga chismisan, may mga tawag dito, may mga away-away, mga negatives, 'di ba? Kasi ang mga tao po sobrang dami na pong problema sa mundong ito, 'di ba? Sobrang dami na po yung stress dahil sa nawalan ng trabaho, dahil pandemic. So wag na po tayong dumagdag doon, 'di ba? So demonstrate that you know something about the prospect. Example naman ito, example, saglit lang. Ayun. Example na ito, demonstrate that you know something about the prospect. Let the other person talk. Be positive, be polite, call them by name. So dito no, syempre kunyari yung 'di ba, minsan nakikita naman natin kung ano yung ginagawa ng mga prospect natin, 'di ba? So para makikipag-connect ka sa kanila, 'di ba? Kunyari may achievement siya. So i-greet mo siya, 'di ba, na uy ang galing mo naman kasi na-achieve mo, 'di ba? Na-achieve mo yung ganito. So makikipag-connect ka. Tapos let the other person talk. Hindi pwede yung tayo na lang yung nagtotalk kasi pag tayo na lang po yung laging nagtotalk, no, hindi po natin malalaman kung ano yung problema ng tao. Example na lang, yung nanay niya pala may high blood, 'di ba? Yung tatay niya pala may problema sa prostate. Yung ate niya pala may problema sa mayuma. Siya pala may problema sa high blood. So dapat po hayaan po natin sila na mag-open, okay, ng sarili nila kasi sila po yung pinaka-importante dito, 'di ba? Kasi pag nalaman parang nagfo-form ka yung family, occupation, recreation, at saka before ka mag-message, di ba? So doon pa lang sa pag-form mo sa taong to, malalaman mo kung saan ka magpapasok, di ba? Saan mo siya matutulungan. Tapos yun nga, sabi ko kanina, be all positive. Di ba? Yung pagpo-post natin ng mga positive na mga quotes sa Facebook, ayun, nakakatulong po yan. Tapos be polite, okay? Call them by name. So dito naman sa Sweden, tinatawag talaga by name.
And then number 3 is trust. Ito talaga yung pinaka-importante. Get testimonies. Okay? Para naman ang tao magtiwala sa iyo, kailangan mo mag-post din about mga testimonies ng mga taong natulungan ng products, di ba? So ayan, kung wala pa tayong mga testimonies, sobrang dami na po testimonies sa Facebook, di ba? Sa YouTube, sobrang dami na pong testimonies dyan. Kuha na lang po tayo, okay? Tapos, kapag meron ka ng sariling testimonies, mas masarap po i-share yung sarili nating testimonies. Hindi lang po yung copy-paste. Okay? So, tapos, provide great customer service. Kunyari ito, di ba? Pag merong unsatisfied na client, huwag po natin yan awayin. Okay? Kunyari, nag-complain siya about sa barley. So, wag po natin yan sila awayin kasi nga mas matututo pa tayo na magkaroon ng great customer service kapag meron mga unsatisfied na client. Kumbaga, malalaman natin kung saan natin i-improve yung mga sarili natin. So, next is no emotions on the outcome. So, mentors, once na nag-invite po tayo, okay, wag po nating i-attach yung emotion po natin sa taong yan. Okay? Dahil you can't force people to join. Diba? Hindi po natin mapipilit yung mga taong ayaw talaga mag-join sa business natin. When someone joins your team, you are excited. Normal lang po ito. Diba? Na pag may nag-join, wow, sobrang excited. Diba? Tapos, when someone quits in your business, you're disappointed. Diba? So, minsan kaya dito nadi-disappoint tayo, nawawala bigla. So, mentors, tandaan po natin, lahat ng pinapasakay natin para tayong bus, meron talaga yan bababa along the way. Diba? Kahit hindi mo buksan yung pintuan, lalabas yan sa exit. So, importante po na tanggapin natin na minsan meron talaga mga taong hindi para sa atin. So, when someone tells you it's a scam, don't get angry. Okay? Kasi dito sa business po natin na ito, dito po talaga natitest yung mga ugali natin. Kung paano natin i-handle yung isang situation. 'Di ba? Kasi baka pag sinabihan ka na it's a scam, nag-freak out ka na. 'Di ba? So, sobrang ganda kasi dito talaga natin matututunan na katulad niyan pag may taong nagalit sa iyo, kung paano mo i-handle yung angry niya. Pag nagalit ba yung tao, sasalubungin ba natin yung galit niya? Di ba? Hindi. So, ayun po, no, sobrang ganda ng ginagawa natin kasi magkakaroon talaga ng sobrang angry bird. Magkakaroon ng sobrang laking growth. Sinalubong yung galit. So, ayun. No is the way to yes. Naniniwala ba tayo doon na minsan yung no is the way to yes? Agree ba tayo doon? Okay? Yes. So, yes. Yes. Ang goal po natin dito, mentor, no? Sabi dito, 20 no a day. 'Di ba? Kung si Manny Pacquiao, remember po natin si Manny Pacquiao, nagpapaano pa talaga. Alam mo 'yun, nagpapapunch pa talaga para alam mo 'yun, parang tumibay, magkaroon ng kalyo yung mukha sa sa suntok. Yung tipong pag lumaban na siya, hindi natatablan. Hindi natatablan yung mukha niya. Ganon, magbabayad pa siya ng taong susuntok talaga sa kanya, di ba? So dito din sa business, siguro maghanap din tayo ng 20 katao magsisay no sa atin. Agree ba tayo doon? 20 no a day. Baka 1 no pa lang nag-quit na, no? Magpakalyo. Yes, magpakalyo tayo sa no. Di ba? It's the sabi niya dito, the meaning that you put it's the meaning that you put on the no. Ang kasi dito minsan, pag minsan yung tayo kasi yung nagbibigay ng, alam mo yung nagbibigay ng meaning sa no na sinabi nila. 'Di ba? Parang nami-misinterpret natin yung no nila. Baka malay niyo, mentors, kakapilit natin wala pala siyang pera. 'Di ba? So kakapilit natin, hindi pala talaga kaya ng budget. So, yung no talaga is nasa sa atin na po yun kung paano natin siya titignan. So, decide how many no's daw yung kailangan natin every day. So, yun no, wala pa tayo dun sa inviting script. So, ito pa lang, nire-ready natin yung sarili natin sa inviting. So, ayun, decide how many no's every day. So, dapat may goal po tayo, no? Dapat mamaya mag-comment tayo ilang no's yung kailangan natin.
ano tayo sa Facebook, lagay tayo, I need 20 no's every day. Sino mauuna? So, ayun. So, recruit up, it's about finding leaders. So, kailangan talaga natin mentors mag-recruit. The same sa di ba, sa company. Nagre-recruit para makahanap sila ng taong pwedeng iposisyon nila para maging manager. So dito din po sa business natin, magre-recruit din po tayo ng magre-recruit kasi sa kaka-recruit po natin, no, baka malay po natin, yan na pala yung maging agila mo. Di ba? Tapos tapos sabi dito, hindi lang daw po tayo magre-recruit pala ng taong ka-level natin. Okay? We have to recruit yung mga taong may pera. Sino ba yung may mga taong may pera? Di ba? Yung mga CEO sa company, yung mga manager, di ba? Yung mga lawyer, mga doktor. So yun daw pala, kailangan din pala daw natin sila i-recruit sa business natin. Kasi pag yung ka-level lang natin lahat ng nire-recruit natin, wala tayong growth na nangyayari. Diba? So, ayun, rapid. Ito kasi pag, kunyari, nakapag-recruit ka ng isang CEO, diba? Tapos, nakapag-recruit ka ng isang abogado na maraming kakilala, of course, sila yung malaki yung network, diba? So, yung pag-grow ng business mo is mabilis yung pag-grow niya. Okay? Mabilis yung pagdami ng members mo. So, next is push them away. Ito naman, sa push them away, sobrang ganda nito kasi sa push away, ito kasi yung sasabihin mo doon sa kunyari, meron kang ini-invite. So sasabihin mo dito, kaso baka busy ka sa work. Example, sasabihin ko, Michelle, meron akong saan ba 'yon? Saglit lang. Nawala ako doon. So ito pala sasabihin mo na kunyari, Michelle, meron akong online business na ginagawa ngayon. Pero baka kasi busy ka sa work mo, hindi mo na 'to kailangan, 'di ba? So baka busy ka sa ginagawa mo, baka busy ka na sa ginagawa mo, pero ang kagandahan kasi nito, online 'to siya na ginagawa. Okay? So parang pinupush mo sila ba? Hindi mo sila pinupersa, kumbaga parang hindi mo sila sinasabi na, baka gusto mo mag-business, okay? Ito naman is, pinupush mo sila na baka busy ka sa work mo at or baka kaso baka malaki ng income mo sa work, di ba? Parang sinasabi mo sa kanila, push and pull. Yes, tama, Mentor Ann. Push and pull na parang sinasabi mo na meron akong magandang business, online business, kaso baka malaki na ang income mo sa trabaho. Di ba? So, pero baka makatulong lang din sa'yo. Tapos ito din, kaso baka hindi mo magustuhan, pero baka makatulong sa'yo yung produkto. So ito, magandang gamitin yung kaso baka hindi mo magustuhan. Kasi parang inaano mo sila, sinapsychological, tawag doon, parang halabirap. Pero ano yan, Mentoran? So, ayun, Ate Mylene. Yeah. So, dito na tayo. So, how to invite, okay? So how to invite, okay, don't talk too much. Dito sa how to invite, kasi, ang pinaka-ano talaga natin dito, ang purpose natin sa pag-i-invite is ma-invite lang sila na makinig sa Zoom, okay? Na ma-schedule natin sila. Pinaka-ano talaga nito is, ma-invite natin sila mag-join sa Zoom or ma-schedule natin ng one-on-one presentation. Okay? Kaya don't talk too much. Huwag po masyadong mataas yung pag-i-invite. Okay? So, maintain a short invitation to prospect. Yun nga po. Kaunting-kaunti lang yung invitation. Okay? Kasi dito, minsan kasi pag nag-invite tayo, parang nag-present na din tayo, ginawa na nating presentation yung invitation. 'Di ba? So, parang nag-invite ka na, sinabi mo na doon, may balik puhunan 'to. Diniscuss mo na yung just for you, give me 5. Okay? So, mentors, ang goal lang po natin to dito sa inviting is makapag-set tayo ng schedule. Okay? So, hindi po tayo mag-present during sa during sa invitation. Tapos prospect test view. Of course, merong mga prospect. Ano ba 'yan? Ano ba yung mo, ganyan-ganyan. Siyempre, marami silang mga tanong,
So, ang sagot po natin dyan na okay lang ba na pagka nandun na tayo sa tawag dito, pag nakapag-set na kayo ng schedule, okay lang ba na explain ko sa iyo lahat. Okay? So, sell the meeting. Example naman dito is yung sa kunyari meron tayong event ngayon, 'di ba? Sa Dream Team, yung sa kick-off natin, 'di ba? Year kick-off. Tapos diyan ibebenta po natin yung meeting na 'yan. So ano ba yung natin diyan, pangbenta? Syempre meron tayong mga paraffles, 'di ba? Sobrang exciting yung natin, yung event na 'yan. So ibebenta po natin yung meeting. Okay? Don't focus always on your outcome. So dito po hindi po tayo magfo-focus doon sa outcome. Okay? Kunyari, hindi man yan siya nag-join or hindi man siya kinagat yung offer mo or yung invitation mo, hayaan na po natin yung outcome. Next na po tayo kasi baka po alam mo yon, kumbaga na stay na tayo sa kanya, kakapilit natin na mag-join siya. Okay? Too much familiarity. Kasi minsan ang mga tao normal talaga yan, yung familiarity, 'di ba? So have fun while inviting. Okay? I-enjoy lang po natin yung pag-i-invite, tapos be confident. So always be confident. Syempre wala namang tao, 'di ba, na gustong mag-join kapag tayo mismo wala tayong confidence sa ginagawa natin. So syempre maniwala tayo na itong ginagawa natin is makakatulong sa kanila. Tapos curious your prospect. So like what I said kanina, hindi po natin ibubulgar lahat doon sa invitation. Make them curious only. Oh, na Bisaya na. So, ayun give them curiosity. Ayun. So, you should not say, okay? Wala tayong sasabihin sa kanila. Okay? Just invite them. So, assumption, and you invite them based on their problems. Of course, if yung in-invite mo is, kunyari okay lang, Bisaya, basta dami biyaya. So, ayun so, invite them based on their problem. So, mentors, kaya po napaka-importante po talaga na pino-form natin yung client, kasi doon po natin malalaman kung saan natin i-focus yung presentation. Kasi hindi po pwede na yung tao pa lang yan is interesado lang sa products pero ini-insist mo yung business. Okay? So once na alam po natin na ang problema niya lang is may problema siya sa kalusugan, like mayoma, so interesado lang siya sa barley, wag mo na po munang i-insist yung business. Yung barley na lang muna, more information about barley. Okay? Kasi kapag po mali ang kunyari, ikaw bumili ka sa isang tindahan, mali ang binigay sa iyo, 'di ba? Kumbaga hindi masasatisfied yung kliyente. So, provide only yung pangangailangan niya. Kasi later on naman, once na natulungan niyan siya sa products, okay? Natulungan niya sa products, kusa yan mag-share. Normal sa ating Pilipino na mag-share, okay? So, ito, direct approach. Alam natin yung direktahan, di ba? Meron din tayo yan. Okay, sabi nga, may kayo bukas flag. So, ayun. Ano po meron bukas? So, ayun, direct approach. So, alam na po natin yung direct approach. Meron din po tayo yan sa Movers Manual. So, hindi na po natin yan i-dig, Tapos, So, ayun, indirect approach, alam din na po natin yan. Yung indirect approach, yung kumbaga ibang tao yung, kunyari, alam mo naman na may high blood siya. So, nagtatanong ka, may kakilala ka bang may high blood? So, ayun, indirect. So, meron tayo yan sa Movers Manual Mentors. Okay? So, ito na lang. Okay, before po tayo magpatuloy, magkwentuhan po muna tayo. So, okay, meron po tayong kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Yan. Hinga-hinga lang. Hinga-hinga lang po muna kaunti. So, ayun, meron tayong kwento. So, dito mentors, kasi 'di ba sa inviting, medyo challenging po talaga ang inviting. Okay? So, kasi dito po no invite, 'di ba wala tayong mapipresentan, no invite wala tayong ma-close na deal. Okay? No invite, wala po tayong income, 'di ba? So, pag wala po tayong in-invite,
Okay? Ang business po talaga natin, pag wala tayong in-invite sa business, wala po talaga tayong kikitain. So dito po tayo sa story. Di ba nakikita niyo po yan, aquarium. Di ba sa aquarium, merong malaking isda. Okay? Sa loob ng isang aquarium, merong malaking isda. Okay? Tapos nilagay po ng isang scientist yung maliit na isda. Okay? Ano po ang gagawin ng malaking isda sa maliit na isda? Ano po ang gagawin niya? Yes, kakainin, di ba? Siyempre, alam natin yan. Pag nilagyan mo ng malaking isda, kakainin niya kaagad yung maliit. So ngayon, dahil po ganun yung nangyari, ngayon nilagyan po nila ng transparent na harang yung aquarium. Okay? So yung malaking isda, okay, nasa kabilang side, tapos nilagay nila yung maliit na isda sa kabilang side. Sa kalahati ng aquarium. So ngayon, yung malaking isda, sobrang aggressive. Okay? Sobrang aggressive niya na yung tipong, tawag dito, yung tipong parang lalangoy siya, no? Tapos bigla niyang susugurin yung maliit na isda. Siyempre may harang, hindi niya makakain. So everyday niya yung ginagawa na parang, lagi niya yung ginagawa na lalangoy siya tapos bigla siyang susugod doon. So nababangga lang yung nguso niya doon sa transparent na harang. So ginawa niya yun for a month. Tapos yung malaking isda na yon napagod na. Okay? Napagod na siya sa ginagawa niya. So ngayon the next day, tinanggal na yung harang niya. So anong ginawa ng isda? 'Di ba? So ngayon na mindset na sa kanya na pag sinugod ko to, hindi ko to makakain, 'di ba? So naka-mindset na siya ganun na pag sinugod ko to, hindi ko na siya makakain. So ang ginawa po nung ang ano doon is parang ganito lang din, 'di ba? Parang ganito lang yung niya ending, 'di ba? Kung nakikita po natin yung picture diyan, si tatay nagbungkal, malapit na sana. Kaso lang napagod si tatay kakabungkal, tumigil. 'Di ba? So, tumigil po siya sa kakabungkal. 'Di ba? Kung titignan po natin, malapit na sana siya sa mga diamonds na yan. So, the same din po sa pag-i-invite. Minsan, puro tayo rejections. 'Di ba? Puro na lang tayo rejections, tapos tumigil ka sa pag-i-invite. Baka malay mo, no, sa pagtigil mo, 'di ba? Sa pagtigil mo, yung next pala na sana kakausapin mo is yun na pala sana yung magiging agila mo. 'Di ba? Pero dahil po tumigil tayo, 'di ba? Na tayo, napagod na tayo sa kaka-invite. Ayun. Never give up. Kaya doon napagod tayo, pero always po nating tandaan na okay, ito po recommendation, keep trying. Diba? Keep trying lang mga mentors kasi talaga dito sa business natin, yung mga no na yan, in the future, magiging yes din. So, let's continue. Okay? So, meron ba tayong natutunan doon sa mga kwentong yun? So, comment mentor, meron ba tayong natutunan? Ayun. So, next, no? So, ayan, how to invite. I have an idea. Okay? So, ito na yung kanina din. So I have an idea. For example, pag nag-i-invite po tayo, no, example dito, to generate money, to earn side income, to turn our expenses into income. So example dito na example is ito po yung mga scripts. Okay? I have an idea na naisip ko kung saan pwede tayo. Okay? Ganito, Michelle, I have an idea. Okay? Or Mentor Ann, I have an idea na naisip ko kung saan pwede tayong kumita ng pera na nasa bahay lang tayo. Okay? So ito, I have an idea. Okay? Tapos, or Ann, meron akong idea na kung saan yung gastos natin sa bahay or yung mga binibili nating mga produkto ay pwede nating pagkakakitaan. Kasi meron na tayong mga product users dito eh. Di ba? So, pwede po natin yun gawin. Okay? Tapos dito po sa ginagawa natin, ang recipe pala sa pag-i-invite ay may kahalong curiosity. Okay? Pag nag-i-invite pala tayo, dapat meron po yung kahalong or ingredients na curiosity. Tapos, syempre, excited ka na mag-share plus urgency. Okay? So, example, kailangan niya ng products.
dahil nga may problema siya. So, kailangan magkaroon ng urgency na makagamit kaagad siya ng produkto. Din dito, pwede din po yung direct to the point. Example, Jella, meron akong negosyong ginagawa ngayon. I am worldwide. Okay? I am worldwide ang pangalan ng company. Okay lang ba na i-share ko sa iyo naghahanap kasi ako ng makakasama. Okay? Makakasama sa online na business na ito. Tapos pwede din na Michelle, narinig mo na ba yung about sa I am worldwide? Pag sumagot na hindi pa, okay lang ba na i-share ko sa iyo kasi ito yung trending ngayon na business, okay? Online business. So maganda po yun, no? Sabihin natin ito yung trending na business ngayon, okay? Kapag product approach naman, ang tatanungin natin is kunyari niyan, anong vitamins yung iniinom mo? Okay? Baka gusto mong i-try yung Amazing Barley namin, di ba? Sabihin natin, baka gusto mong i-try yung Amazing Barley namin, maganda siya kasi 100% na organic. So sasabihin mo na ngayon yung benefits noon at ano ang tulong sa kanya nung vitamins na yon. Okay? Tapos ito naman, I discover something. So ganito, may na-discover akong something na pwede tayong kumita kahit may trabaho tayo or may business, may other business na tayong ginagawa. Okay lang ba na i-share ko sa iyo at 4 p.m. today? So yun, no, pwede din I discover something. Tapos ito naman, can I share it with you? Kunyari, may kakilala ka. Sobrang ganda ng I am worldwide. Pwede ko ba itong i-share sa iyo? Tapos sa business proposal naman, first, of course, alam natin yan, no, sa direct to the point. So sa business proposal naman, kapag may kakilala kang may business, so sasabihin mo na lang na I have a business proposal sa iyo. Okay lang ba na mag-meet tayo mamaya 4 p.m.? Gusto ko siyang ipakita sa iyo. Baka maging interested ka. Okay? Tapos ito naman, can you help me? Kasi 'di ba, syempre ang mga tao sobrang helpful naman, lalong-lalo na kapag close friends mo 'yan, close family, pag nag-ask ka, can you help me? For sure naman tutulong sila, 'di ba? So example, Michelle, good PM. Actually, medyo nagmamadali ako ngayon, pero naisip lang kitang tawagan. Pwede ba akong magpatulong sa iyo? 'Di ba? Lahat tayo gustong tumulong. So, patulad niyan, meron kasi kaming gathering. Instead kasi nasasabihin natin no meeting or seminar, sasabihin po natin gathering. Okay? Meron kaming gathering mamaya sa Zoom. Na-assign kasi ako magdala ng 3 tao. So, ayun. So, na-assign kasi ako magdala ng 3 tao. Meron na akong 2, naghahanap ako ng isa. Pwede mo ba akong tulungan? 'Di ba? So, dito sabi niya, kailangan ko na lang naman isa pa, 'di ba? Would it be okay kung maisama kita sa gathering namin? Kasi ang importante sa akin, hindi naman importante sa akin kung ma-interest ka sa business. Ang importante lang sa akin ang suporta mo. So ganun mentors, no, maganda pala 'yon pag kunyari ngayon coming Sunday, next Sunday, meron tayong gathering sa Dream Team. Kunyari, meron tayong quota na magkakaroon tayo ng quota na each mentor magdadala ng minimum of 5. So ayun pala yung approach natin na sasabihin natin, magpapatulong tayo. Pwede ba you help me? Kasi pag sinabi mo naman na okay lang kahit hindi ka interesado sa business, ang importante lang sa akin is merong parang makumpleto ko yung 5, 'di ba? So makumpleto ko yung 5, importante lang sa akin yung suporta mo. So siya naman na magjo-join sa Zoom, hindi siya mape-pressure kasi iisipin ng ibang tao na once pina-join mo ako dito, sigurado papapiinin mo ako, papabilihin mo ako ng package. Ganun kasi yung yung mindset, 'di ba? So pag sinabi po natin na ganon, hindi po sila mape-pressure, okay? Tapos meron po tayo side project, pwede naman ito gamitin. Example, meron akong gagawing side project ngayon online. Kung sakali ba interesado ka pa kumita ng extra on the side bukod sa trabaho mo. If yes, sakto, meron kaming gathering 6 p.m. Okay? Okay lang ba invite kita? Pag nagka-interest ka, okay lang ba magtulungan tayo? Okay? Pag hindi, don't worry, wala itong commitment. So maganda po yung ganun mentors na sinasabi natin na no commitment po.
Okay, no commitment ito kasi hindi sila parang alam mo yun, parang nawawala yung ilang sa kanila. Okay? So next is ito na no sa inviting natin sa invite first step sa pag-i-invite, okay? So never judge. Don't judge. So never judge ang tao. Okay? Hindi po tayo abogado, kaya wag po tayong mag-judge. So, wag po tayong mag-judge ng mga tao kasi minsan kadalasan po kasi sa ini-invite natin, alam natin yan, na yung mga ini-invite nating tao, yan po yung hindi mag-join. Diba? May na-experience na po ba kayong ganun, na in-invite yung tao niyan, ina-expect nyo na itong taong to mag-join sa akin, pero nung in-invite nyo, hindi po nag-join. Pero may tao kayong hindi in-expect na hindi mag-join sa business nyo, pero nag-join. Diba? So never po talaga mag-judge ng tao. Okay? So ito, 20 new friends a day. So kunyari, naubos mo na po lahat ng kakilala mo, 'di ba? Kasi 'di ba, mauuna po yung warm network sa pag-i-invite. Since naubos mo na yung warm network mo, kailangan mo po palakihin yung network mo uli. So mag-a-add po tayo, hindi lang pala 2 friends a day. Dapat 20 friends a day. Okay? So kapag yan po, okay, 20 friends a day kailangan. So, kailangan, okay, taasan, ay lakihan po natin yung tawag dito, lawakan po natin yung network natin. Tapos ito, 10 to 20 posts a day. Kailangan po pala natin mag-post a day sa mga groups, okay, sa Facebook po natin. Napaka-importante po niya na meron tayong posting. So nakikita ng friends mo, kunyari nagpo-post ka about sa business, sa achievements mo, syempre maiinganyo sila, no? Kasi baka naman kasi nag-i-expect tayo may bibili sa atin ng products or magjo-join sa atin. Wala naman tayong pino-post about sa I Am Worldwide, 'di ba? About sa company natin. So about sa achievements natin, about sa testimony natin. So, dapat keep on posting po talaga. Okay? So, once na in-add po natin sila no, sa Facebook, ito na yung sinabi ko kanina, na once na nag-add po, in-add po tayo sa Facebook, in-accept nila yung natin, friend request. Okay? Mag-message po tayo doon, thank you for accepting. Okay? Or kapag meron ka namang in-add na business mga mahilig na sa business, okay? Pwede din po ito, I just love connecting to the people na nasa sales, business, different careers, and surround myself with positive people. Sobrang ganda kasi dito, di ba? Imagine niyo po, kasi may mga may mga tao na, bakit mo ako in-add sa Facebook? Di ba? Sabihin mo to, I just love connecting with people na positive, di ba? Siyempre, parang matatouch sila. Nice, tapos sabihin nyo, nice meeting you dito sa Facebook. So, sobrang importante po na hindi mo lang siya in-add. Dapat magko-connect ka, okay? Magbibuild tayo ng rapport. So, ayun, no? Tapos, ito na yung second na script natin. So, nabalik pala to kanina. So, meron akong bagong project na ginagawa ngayon, okay? Meron akong bagong project ngayon na ginagawa ngayon na kasama ko ang mga successful na negosyante dito. Kung saan magagawa nating kumita on the side and we are forming a team at isa ka sa napili ko. Would it be okay kung i-share ko sa iyo? So ang ganda, di ba? Interesado ka ba kumita on the side bukod sa work mo? So pwede po natin itong mga gamitin ng mga script mentors. Okay? Kapag may mga ini-invite po tayo. Tapos yung kanina nga po, yung sinabi ko kanina, na meron tayo yung push and pull scripts. So ito na yung kanina na tawag dito, kaso baka busy ka sa work, okay? Pero maganda ito kasi online lang gagawin, okay? So ito naman, kaso baka malaki ng income mo sa work, pero baka hindi mo, yun nga, di ba? Baka hindi mo na to kailangan, pero kung sakaling ma-interest ka, i-guide kita. Ayun na maganda. So dito naman, kaso baka hindi mo magustuhan, pero maganda to kasi may mga incentives tayong binibigay dito. So may mga tao kasi na alam mo yun, mas na-challenge sila na alam mo yun, yung gusto nila magkaroon ng mga incentives. Lahat naman tayo gusto natin ng incentives, di ba? Especially ang travel, na tipong wala tayong gagawin. So once na nag-say yes na siya sa'yo, okay, send ka na ng mga videos. Yung short video ng presentation or pwede po natin silang i-invite sa Zoom sa mga natin presentation.
So ayan, dapat mag-send tayo ng videos. So dapat meron tayo ng mga ganyan, mga list. So next is, ito naman, okay, yung ano, ito pag, if not interested. So ito is, kunyari, syempre, hindi lahat ng in-invite natin, no, is interested. Meron din mga not interested. Okay? So not interested, ito yung sasabihin natin, thank you for sharing that. Kunyari, kung sakali na lang, okay, kung sakali na may kakilala ka na gustong kumita ng 30,000 to 50,000 per month, part-time, habang nasa bahay lang, refer mo sa akin. Imagine nyo po, yung nag-say sa'yo ng not interested, tapos sinabi mo, kung may kakilala siya, di ba, na 30 to 50,000 a month ang kayang kitain sa part-time. Di ba? So, imagine nyo po yan, pag yan yung sinabi nyo, mapapaisip po yan later on na, bakit hindi ko gawin? Pwede naman palang kumita ng 30 to 50,000 a month. So, ayun, no? Tapos, if interested naman ang tao, sasabihin po natin, sakto, mamaya, meron kaming gathering sa Zoom. Okay? Isisend ko na lang yung link sa'yo para makapag-start ka na kaagad. I know, marami kang itatanong sa akin kung ano ito at papaano ito. Would it be okay kung doon ko na lang masagot para isang meeting na lang? See you mamaya. So, mentor, dito po is only set an appointment. Okay? Ma-invite natin sila doon sa Zoom or kahit sa ma-invite natin sila sa Zoom at saka tawag dito, one-on-one po natin sila IVP. Okay? Hindi po tayo magpipresent dito kasi iba po yung training ng presentation. So, mentors, meron ba tayong natutunan? Okay? Yes, mentor. Ayun. Yes, mentor. I am learning. So, ayun, no. So, sobrang para sa akin, no, I learned sa training na ito na dati sobrang sipag natin sa di ba? Or tayo, sobrang sipag natin sa trabaho, 'di ba? Gumigising tayo ng maaga, 'di ba? Kahit pagod tayo, pinipilit talaga natin na gumising ng maaga para pumasok, 'di ba? Sana po yung kung gaano tayo kasipag sa trabaho, dalhin po natin 'yun sa I Am Worldwide. Kasi 'di ba, kapag alam natin na kapag dinala natin yung sipag natin sa I Am Worldwide, iba po yung kapalit nito later on, 'di ba? Hindi lang po yung pangarap nyo or pangarap ko ang matutupad, kundi pangarap po ng buong pamilya natin. Agree ba tayo doon? 'Di ba? So, sa pag-i-invite pala, okay, since ginagawa natin tong business, dapat pala magkaroon tayo ng daily method of operation. So, ibig sabihin po, para consistent natin magawa itong business na ito, dapat daw pala is meron tayong quota. Example, kung para sa atin na nagtatrabaho full-time, dapat meron daw tayo at least 2 to 5 person na ma-i-invite dito. Okay? 2 to 5 person every day na ma-invite. Okay? Kung sa ano naman, non-working, at least siguro 10 persons na ma-invite natin. Kasi sobrang importante po na yung pag-aralan natin, kasi tawag dito, sobrang importante na pag-aralan natin ito kasi mariremind tayo, 'di ba, na may business tayong ginagawa. Example na lang, no, isa din sa I admire kay Ate Mylene uli, kay Mentor Mylene, nag-a-alarm po talaga siya. Nag-a-alarm siya, no, nilalagay niya sa cellphone niya kung kailan siya magpo-posting. Okay? Siguro para sa atin, kasi hirap din po ako sa scheduling. Yun po yung problema ko po talaga. So, hirap ako dun sa scheduling, kaya siguro sabi dito, natutunan ko din na mag-a-alarm. Kunyari, alas 8 hanggang alas 9, gagawin po natin yan, prospecting. Okay? Tapos, example, 9 to 10 a.m. naman, yan na yung mag-i-invite tayo. So, once na nag-a-alarm kasi tayo, mare-remind tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay? So, part of our journey, okay, mentors, part po talaga ng journey natin, okay, yung tawag dito, yung mga rejections, okay, yung mga no, part po yan ng journey natin. Hindi po lahat talaga is mag-yes. 'Di ba? Kasi kung lahat mag-yes, baka wala na po tayong ma-invite ngayon kasi in-invite na lahat ng nauna sa atin kasi mag-yes pala lahat eh. So invitein ko na lahat.
'Di ba? So, yun po talaga, kailangan lang po talaga natin na tawag dito, kailangan So so kailangan lang po talaga natin mentors na continue, 'di ba? Mag-continue sa pag-i-invite. Okay. Mentors, may last ako na may last ako na kwento. Gusto niyo ba uli ng kwento? No? Tapos na tayo actually. Kwento na lang tayo. Gusto niyo ba uli ng kwento? Last na kwento. Okay? Kwento. Gusto ko to. Sana lang. Pinapractice ko pala yung kwento eh. So yung kwento, mentors, is ganito po. Okay? Baka narinig niyo na to. Isang kalabaw po nahulog sa bangin. Ay, hindi pala bangin, sa balon. Okay? Okay? Mentors, yung kalabaw po nahulog sa balon. Okay? So ngayon, si Pedro, trinay niya po na iahon yung kalabaw. Pero alam po natin na ang kalabaw sobrang bigat. 'Di ba? So kakahila po ni Pedro sa tali ng kalabaw, naputol po yung tali. So ngayon, hindi niya maiahon yung kalabaw. So ngayon, ang ginawa niya, dahil, 'di ba, wala nang pag-asa, hindi ko na maiahon yung kalabaw sa balon. Sabi niya, ililibing ko na lang tong buhay. 'Di ba? So ang ginawa niya, nag-ano po siya ng buhangin. So ayun, nilalagyan niya na yung kalabaw ng buhangin kasi ililibing niya ng buhay eh. So yung kalabaw naman, every time na natatapunan siya ng putik or yung tawag dito, yung buhangin, ang ginagawa ng kalabaw, sinishake niya lang yan, 'di ba? Sinishake niya lang yan, sinishake. So ngayon, kakahukay kakatapon ni Pedro ng dumi sa kalabaw or doon sa yung buhangin, ginagawa naman ng kalabaw, sinishake niya lang yan, tapos inaapak-apakan niya lang yung buhangin. Hanggang sa napagod si Pedro. Pagtingin niya, yung kalabaw, malapit nang makaahon doon sa balon. Ayun, no? So, tapos, pagka nakaakyat yung kalabaw kasi kakatapon niya ng buhangin. Alam mo yon, yung buhangin, inapakan niya lang hanggang sa nakaakyat siya sa taas. So, ano po yung lesson doon? Ano po yung lessons doon, mentor? Kaya need Zumba. Shake, shake, shake. So, ayun, yung lesson po doon, mentor, is kahit na po anong negative, okay? Kahit na anong negative ang itapon sa atin ng ating mga prospect or ng mga taong in-invite natin sa business or ng family natin, ang importante po, okay, i-shake lang po natin yung mga duming yan. Okay? I-shake po natin, tapos apak-apakan lang natin. 'Di ba? Kasi one day, okay, yung dirt po na yan ang mag-aangat sa atin. Okay? At yung mga no na yan po yung magiging yes someday. Kasi once po na nakikita na ng tao na nagkakaroon na tayo ng resulta, 'di ba? Kahit na maliit na resulta pa yan, kusa po yan silang lalapit. Okay? Lalong-lalo na kapag nangyari na po ang nangyari, okay? Ang nangyari sa mga top earners like Mentor Shirley May Sibulan, 'di ba? Mentor Peach Kapili, 'di ba? Kapag nangyayari na po yung ganun sa atin, yung mga nag-no po before, unti-unti silang lalapit. Okay? So, ang mga no po is meron lang po yung perfect timing para sa yes. Kaya huwag po tayong magpa-apekto. Kahit batuhin man tayo ng maraming no, i-shake lang po natin yan at apakan. Okay? So, ganun talaga, 'di ba? Ganun talaga yung natin, yung ginagawa nating business. So, laban lang kasi kailangan natin ipaglaban, 'di ba? Huwag tayong magpa-apekto sa mga no na yan kasi ipaglalaban natin dito yung pangarap po natin. Okay, at pangarap ng pamilya natin na tawag dito, ma-achieve po natin, 'di ba? So, ayun, palubat na. So, ayun po, no, dapat po huwag po tayong tumigil, 'di ba? Huwag po nating i-give up yung mga pangarap natin dahil lang po sa mga pangarap, sa mga no na 'yan. Kaya nga po yung yung success po talaga ng isang tao is nakadisenyo po siya na mahirap. Kasi kapag madali lang po umasenso, 'di ba? Marami na tayong mayaman ngayon. Tama ba? Marami na tayong mayaman. So,
dapat po matutunan natin mahalin yung mga no, okay? At saka never, ever, ever, ever burn the bridge. Kapag nag-no po yan na ngayon, wag mo yang aawayin, wag mo yang, alam mo yon, wag mo yan isusumpa na maging palaka. Wag mo yan okay? So, pero ang pinaka-the best part kasi dito, okay, na nag-no sila sa'yo is nagkaroon po tayo ng growth. Kumbaga, nagkaroon tayo ng growth personally, natuto tayo mag-handle ng mga iba't ibang tao, at lalong-lalo na naging better person po tayo. Okay? Tandaan po natin, kung kaya nila, kayang-kaya po natin. So this is Michelle Carlson. I am proud, I am worldwide. Thank you, mentors! Thank you po. Grabe, mentors, pwede ho ba tayong mag-standing ovation, mga mentor? Gusto ko kung tumayo tayong lahat. Standing ovation ho tayo, mga mentor. Ay, gabi ka naman. Ang hindi ho tumayo, bahala ho kayo. Pwede ho ba? Okay. Amazing morning po sa lahat. We have 31 participants coming from different parts of the world. So maraming salamat. Wow, thank you mentors for joining po. Nag-grow po ang ating pong participants ng 31. At ang maganda po nito, every continent po meron tayo, no? So medyo napakagaling. Okay. Mentors, I know you have learned so much. May tanong po ako, babalik po ba kayo sa Sunday para sa isa na namang powerful training mula sa ating Team CEO mentors? Babalik po ba tayo? Yes. Okay. So, anong the same tawag time. Anong tawag po sa ginawa ng CEO? They have done this for 3 weeks. 3 weeks. Nagsimula kay Mentor Gloria Erickson. Sinundan ni Mentor Ruth. No, ni Mentor Ruth. Tapos sino sumunod, Mentor Michelle? Si Mentor Bea. Jella. Then si Princess. Tama ba? Mentor Princess. And this is the 5th week. 5th week po ito for the Team CEO. They have created a very strong culture. So now I know you will come back again sa Sunday. Okay? Para sa isang napaka-powerful training coming from our CEO mentors. Hindi po tayo magtatagal because there are series of planning and goal setting po ng mga teams at meron pong leaders meeting ang Dream Team. So what I would suggest everyone, I would strongly commend everyone to post on your Facebook what you have learned today because that's the best thing that we can take our speakers for today. I would encourage everyone for us to make a posting for today. Doon na lang po natin i-share kung ano po yung ating mga takeaways sa ating training today because we have another meeting coming up in 1 minute for Team Valkyries po, no? So, palakpakan po natin mga mentors, Mentor Michelle Carlson, CEO, founder. So, maraming salamat, mentor. Sana mabasa mo yung mga comments, Mentor Michelle, napakagandang feedback. Grabe, pati Valkyries, daming attendance. Oo, Valkyries po. Wow, amazing. Dito po tayo muna magtatapos, mga mentors. Kita-kita po ulit tayo sa Sunday for another powerful CEO training, no? Ang galing naman ng angel mentor ko. Thank you so much. I learned so much, sabi ni Mentor. Okay. Thank you, mentors. So for Team Valkyries po, wag na pong umalis ang ating Team Valkyries dahil ito po ang gagamitin nating